Wala nang namamagitan. Have you felt like there's something that comes between you and someone you care about and love? Ito ang naranasan ng isang lalaki nang magkaroon siya ng di pagkakaintindihan sa isa niyang kaibigan. Ilang beses din na away-bati sila, kaya resulta nito na ilang at naging cold sila sa isa't isa. Kapag nabahiran talaga ng pagkakamali at kasalanan ng isang relasyon, ay may nagbabago sa pakikitungo ng bawat isa. Mahirap nang maibalik ang dating tamis ng pagsasama. Minsan dahil ito sa feeling of guilt o nawala na ng tiwala sa isa't isa. Masakit mang isipin na sa buhay na ito, we will experience relational struggles and heartaches caused by our pride and sinful nature. Nilikha ng Diyos ang unang tao na walang kasalanan at maayos ang relasyon nila. Ngunit dahil nagkasala ang tao, nagkaroon ng hadlang sa pagitan niya at ng Diyos. Ngunit kahit hindi nagkasala itong si Jesus, siya pa ang nagbayad para sa kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Dahil dito, ang harang sa pagitan ng Diyos at ng tao ay tuluyan ng nawala. Yan ang regalo ng Panginoong Hesus sa iyo at sa akin. Ang pagpapatawad at pag-alis ng guilt feeling ng relasyon na wala ng bahid ng dating nagawang kasalanan. Pride is often the culprit in the breakdown of our relationship with friends and loved ones. By His grace, let us replicate the example of Jesus Christ, who lovingly forgave those who sinned against Him. Let's pray. Panginoong Jesus, salamat po sapagkat dahil sa iyong sakripisyo, pinatawad mo ang aking mga kasalanan at inalis mo na ang hadlang sa pagitan natin. Gusto kong maging maayos ang buhay ko at maging maayos ang mga relasyon ko sa lahat ng tao. Salamat po aking Ama sa biyaya ninyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa ating application, kung tinanggap mo ang pagpapatawad ng Panginoong Jesus, magpatawad ka rin at humingi rin naman ng kapatawaran sa mga taong hindi mo na pinansin dahil sa isang di pagkakaintindihan. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabig ng templo mula sa taas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Mula sa Matthew chapter 27 verse 50 to 51. If you've enjoyed listening to this podcast and would like to support the ongoing efforts of this ministry, you can do so by visiting cbnasia.org/give or click the heart icon on the Tanglao app and make a donation. Thank you. This is Miriam Kimbao Roberto, and may God's grace and blessings be upon you.